Magandang umaga po. Ako po si Chris, ang inyong solarista. Magandang umaga rin sa ating mga solarista. Ngayon talakayin natin kung nakapag-decide na tayo na magpa-install ng solar power system. Talakayin natin ano-ano ba yung mga klase ng solar power setup na babagay po para sa atin. Una, meron po kasing tatlong klase yan eh. Una, yung tinatawag na grid tie system. Pangalawa, yung off-grid system. Pangatlo, yung hybrid system. Yan po yung madalas na ini-install ng mga solar power system sa mga residential, commercial at mga industrial. Paano natin ngayon malalaman kung ano ang babagay sa atin na setup ng system ng solar power? Isa-isahin natin, ano ba ang pagkakaiba ng tatlong setup na yan? On-grid system, off-grid system, at hybrid system. Ang on-grid system o yung tinatawag nilang grid tie system, ito po yung klase ng setup na naka-incorporate or naka-integrate sa ating mga grid, sa ating Meralco grid, okay? Electricity grid. Paano po gumagana yung grid tie setup? Yan. Nagpuproduce po ng power ang ating mga solar, yung DC kino-convert sa AC, at diretsong ginagamit ng ating mga appliances. Paano yung kuryente na galing sa Meralco? Yun, kapag mataas po ang ating production, hindi na po papasok yung Meralco o yung electricity grid. Paano po pagka meron tayong sobra na production? Kapag may sobra tayong production, kailangan naka-apply tayo yung tinatawag na net metering. Yan po yung kasama ng grid or on-grid setup. Kailangan po nating mag-apply ng net metering sa mga electricity grid or sa mga electricity corporation, mga provider. Ano po ang gagawin natin yan pag in-apply natin yan? Yung net metering system na tinatawag. Katumbas niyan, magbebenta tayo kung meron tayong sobra na production sa grid, no? Pag meron tayong sobrang production, ayun, makikredit, credit system yung ginagawa po ng mga electricity company. Ano pa yung dapat nating maintindihan sa on-grid setup? Okay? Hindi siya nagre-require ng battery system. Kaya ang advantages ng grid tie setup or on-grid system, unang-una, pag nagpa-install tayo, cost effective. Tapos napakadali niyang install. Naman yung mga disadvantages, no? Ang isa sa disadvantages ng grid setup, on-grid setup or grid tie setup, dependent siya sa grid. Anong ibig sabihin dependent sa grid? Kapag ang grid po ay nagkaroon ng power outage, nagkaroon ng brownout, kahit araw yan, no? Yung ating setup, yung ating system ay hindi rin po gagana. Yun po ang isa sa disadvantage ng grid tie setup system. Ano pa po yung isang disadvantage, no, sa ating grid tie setup? Ngayon po, sa ating sistema ng net metering, sabi nating disadvantage, kung tayo po ay merong sobra na sobra na production na ating solar panel at bibenta natin o ipapakredit natin sa electricity company or sa Meralco, may presyo po siya pagka ating siyang pinakredit o ating ibinenta. Ang presyo po niya ay kalahati, almost 50% off kapag binenta natin sa grid. Magkano po ba ang per kilowatt hour ngayon sa Meralco? Ng per kilowatt hour is 11.76 pesos. Sa ibang lugar, meron silang 12 pesos, merong 14 pesos, merong 15 pesos hanggang 20 pesos per kilowatt hour. Depende sa type ng ating service sa Meralco or sa mga electricity bill or electricity company. Dahil
yung ganitong mga presyo, yan, mga residential pricing yan ng per kilowatt hour. Yung grid tie setup ba gumagana sa gabi? Ang sagot, hindi po. So, magagamit lang natin siya sa araw. Kapag dating na po ng gabi, wala ng araw, yun, kukuha na po tayo or mag-i-import na po tayo ng kuryente sa grid. So, ano po bang grid tie setup na nakaka-zero bill? Meron po. So, meron lang pong computation yan para po makuha natin yung 100% saving. Mamaya po, i-discuss natin paano natin computein yung power requirements or load requirements para sa setup na grid tie system. Pangalawang system, yan, kung okay sa inyo yon, yung advantage as disadvantage para pagpilian, yan. Punta po tayo sa pangalawang system, yung tinatawag na off-grid system. Ang off-grid system, yan po ay ginagamit mostly sa mga area na walang service ng Meralco or ng mga electricity company. Karamihan po yan sa mga bundok na walang linya ng kuryente. Yan. Ano ang system setup nito? So, meron siyang solar panel, meron siyang inverter, at meron siyang battery. So, gumagamit na siya ng battery. So, ano ang advantages kapag meron tayong setup ng off-grid system? Yan, magiging independent na tayo sa ating kuryente kasi sarili na natin kuryente ang pinoproduce natin. Ngayon, kung magkaroon ng brownout, yan. Pag nagkaroon ng brownout, yun, meron tayong kuryente. Ano po yung disadvantages nito? Yung off-grid setup. Ang off-grid setup po, mahal po siya. No? Mas mahal siya kaysa sa on-grid setup. Yan ang disadvantages niya. Bakit siya mahal? Kasi po meron siyang battery system. Mahal po ang battery system ng solar power na off-grid. Okay? Ano ang requirements kapag merong battery ang ating setup ng off-grid? Ang requirements po niyan, kailangan natin meron tayong battery na 2 to 3 days na tatagal. Ngayon, bakit 2 or 3 days? Kasi kapag sinakto lang natin yung computation para sa ating load requirements, paano ko pagka hindi maaraw? Yan, yung sinasabi nilang walang araw, walang sikat ng araw. Paano pagka nagkaroon ng bagyo? Yan, hindi tayo makakapag-charge sa ating mga solar panel ng 2 to 3 days. So, yun po ang isa sa disadvantage ng off-grid setup. Kailangan talaga nating mag-invest ng mas malaking pera para po sa ating battery system na tatagal ng 3 araw. Okay? So, yung pangatlo, ito, hybrid system. Ano yung tinatawag na hybrid system? Ito, combine yung grid tie function at yung off-grid function. So, ano yung mga function nito, no? Sa iba't ibang inverter, merong iba't ibang tinatawag na mga mode. Self mode, backup mode, yan. Paano yun? Kapag gumana po ang hybrid system, nag-produce ng kuryente, pumasok sa inverter, as grid tie function, diretso siya sa mga appliances. Okay? So, solar function, tapos kapag kulang ang production, tutulong ang battery. Kapag kulang na ang battery, tutulong naman ang grid. Okay? So, yun yung mga function. Or, pwede ring solar function, tapos grid function, yung battery as backup na lang. So, ganun po yung mga function ng hybrid system. Meron din po siyang function na mag-export sa grid. Pwede rin tayo magbenta kung meron tayong net metering na system na in-apply sa Meralco o sa mga electric company. Okay? Yan yung mga advantage nito. So, very flexible. Kung ano yung maging decision natin, kung anong mapili natin na setup, yan. Nakikita namin ngayon sa mga nagpapa-install, nagpapa-setup ng solar power system. Una, nagpa-install sila ng grid setup, okay? Ng grid tie system.
sa mga residential. Tapos po, in span of 1 year or 2 years na paggamit nila, pinapa-upgrade na po nila ng hybrid system. Dahil meron po siyang function na battery, dahil gusto po ng mga clients or ng mga nagpapasetup o nagpapa-install ng solar power system, meron silang kuryente kapag nagkaroon ng power outages. Okay, so yan po yung mga tatlong system na mostly ginagamit sa residential at small commercial industry. Okay, so mamili na lang po tayo kung anong system po ang ating gagamitin. Hanggang dito na lang po. Ako po si Chris, ang iyong solarista. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.